Ang mga pasahero ay maaring magmadali upang bumaba habang papalapit ka sa isang hintuan ng jeep. Ano ang dapat mong gawin upang mabawasan ang panganib? A. Payuhan ang mga pasahero na maghintay hanggang sa huminto na ang sasakyan. B. Igiit na manatili ang mga pasahero hanggang sa huminto ang jeep. C. Huminto bago makarating sa tamang hintuan at hayaang bumaba ang mga pasahero. Ang tamang sagot, letter A. Payuhan ang mga pasahero na maghintay hanggang sa huminto na ang sasakyan. Anong uri ng sasakyan ang pinapayagan na magmay-ari ng lisensya ng isang professional na driver para sa mga maliliit na sasakyan? A. Pampublikong sasakyan hanggang sa 1,600 kg gross vehicle weight. B. Pampublikong utility ng sasakyan na lagpas sa 4,000 kg gross vehicle weight. C. Pampublikong sasakyan hanggang sa 4,500 kg gross vehicle weight. Ang tamang sagot, letter C. Pampublikong sasakyan hanggang sa 4,500 kg gross vehicle weight. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Kagipitan o bilang emergency brake. B. Pagparada. C. Drifting. Ang tamang sagot, letter B. Pagparada. Kailan ka dapat bumusina? A. Kapag magbigay babala sa iyong presensya. B. Kapag gustong gambalain ang ibang motorist. C. Kapag tawagin ang pansin ng kaibigan. Ang tamang sagot, letter A. Kapag magbibigay babala sa iyong presensya. Maaari ka bang kumanan kapag pula ang nakailaw? A. Oo, ito ay protektadong pagliko kaya may karapatan ka sa daan. B. Oo, pwede pero pagkatapos lamang ng nakahinto at pagraan sa mga sasakyan. C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang mga karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Ang tamang sagot, letter C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Tama ba ang pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant anumang oras? A. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay para sa mga ambulansya lamang. B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. C. Mali. Tanging ang mga sasakyang pangkagipitan or emergency lamang ang maaaring pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant. Ang tamang sagot, letter B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. Sa pagmamaneho, ang pinakamahalagang pandama na kailangan ng driver ay A. Pandinig. B. Pangamoy. C. Paningin. Ang tamang sagot, letter C. Paningin. Nasa expressway ka at paparating sa toll gate, mayroong kumikislap na pulang ilaw sa itaas ng bawat lane. Dapat kang A. Pumunta sa lay-by. B. Umalis at umatras. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot, letter C. Huminto at maghintay. Pagkalampas sa isang sasakyan, maaari kang bumalik sa orihinal na daanan o lane kung A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. B. Bumusina ang driver na nilampasan mo. C. Nililingon ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot, letter A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Hindi ka sigurado kung ang iyong gamot sa ubo ay may epekto sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magmaneho kapag mabuti ang pakiramdam. B. Humingi ng payo sa kaibigan o kakilala. C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot.
Ang tamang sagot, letter C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirekomenda na bilis sa pagpinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot, letter B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Kapag ang motorista ay nagpa-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed trap sa unahan. C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang tamang sagot, letter C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa pasulong na daan. Ano ang cambio na dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan na naka-neutral. B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot, letter C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob o daanan o lane. Ang tamang sagot, letter A. Daanan o lane sa gawing labas. Sa gabi, kapag papalapit sa isang korbada o interseksyon na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa korbada o interseksyon. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka na sa korbada o interseksyon. Kung may makita kang bula mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot, letter B. Bagalan ang takbo. Kapag lumiko sa isang sangang daan, kailangan mo bang magbigay daan sa mga taong naglalakad? A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. B. Oo, kapag paliko lamang sa kanan. C. Oo, kapag paliko lamang sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km kada oras na lugar. B. Kapag nakaparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maari kahit sa anumang sitwasyon. Kapag nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw, kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede kang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at wala ng bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot, letter C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan.
Ang premium na gasolina ay nagbibigay ng higit na kakayahan ngunit maaring magresulta sa A. Sobrang pagkonsumo ng langis, B. Labis na pag-init, C. Dumudulas na clutch. Ang tamang sagot, letter B. Labis na pag-init. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbigay ng signal na ito. Dapat mong A. Huminto sa linya ng paghinto, B. Iiwan lang, C. Huwag huminto. Ang tamang sagot, letter A. Huminto sa linya ng paghinto. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa sinyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada, B. Pagsakay o pagbaba, C. Beating the red light. Ang tamang sagot, letter C. Beating the red light. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaring dumaan, B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan, C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot, letter B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang sinyas trapiko na ito ay nangangahulugang tollway. A. B. C. Ang tamang sagot, letter B. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot, letter A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay kahilera ng kalsada, B. Patungo sa gilid ng kalsada, C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Patungo sa gilid ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng nakasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B. Bumusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot, letter A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan, B. Biglang pumreno, C. Magmabilis. Ang tamang sagot, letter A. Magdahan-dahan. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan, B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito, C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ano ang gagawin mo kapag nagre-reseta ang iyong doktor ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway, B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama, C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot, letter C. Huwag magmaneho. Ang sasakyan mo ay may handheld na telepono. Para magamit ito, ano ang iyong gagawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat, B. Bagalan ang iyong takbo, C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot, letter C. Huminto muna saka ito gamitin. Kung nakaparada ka sa kanan ng kalsada at lalabas ka, dapat mong ibaba ang salamin ng bintana at gamitin na rin ang iyong sinyas ng kamay na ito. A. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa kaliwa, B. Kaliwang braso at kamay na nakaturo pa itaas, C.
kaliwang braso at kamay na nakaturo paibaba. Ang tamang sagot letter A, kaliwang braso at kamay na nakaturo pakaliwa. Ang tamang senyas ng kamay kung kakanan ay A, kaliwang braso diretso pahalang, B, kaliwang braso nakababa at nakaturo ang kamay sa lupa, C, kaliwang braso nakabaluktot sa siko at nakaturo ang kamay sa taas. Ang tamang sagot letter C, kaliwang braso nakabaluktot sa siko at nakaturo ang kamay sa taas. Ano ang maaaring mangyari kung nag-iiwan ka ng sapat na espasyo sa pagitan ng iyong sasakyan at ng sasakyan sa unahan? A, maaaring businahan ka ng ibang motorista at lampasan ka. B, maaaring makasingit ang iba pang motorista. C, higit na madali kang makakaikot at makakaatras. Ang tamang sagot letter C, higit na madali kang makakaikot at makakaatras. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaring humina. Nararapat na ikaw ay A, laging bisitahin ng iyong doktor bago magmaneho lalo na sa mahabang biyahe. B, maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. C, uminom lamang na mababang dos ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para masiguro ang kaligtasan. Ang tamang sagot letter B, maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Bago magpalit ng lane sa highway, dapat magbigay ng sinyas A, upang magbigay babala sa mga tumatambay sa gilid ng daan. B, mga 30 metro bago magbago ng daan. C, upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot letter C, upang maiwasan ang abala sa ibang gumagamit ng kalsada. Ang ibang mga sign ay tinatawag na direksyon sa linya. Lumilitaw sila para idirekta ka sa tamang linya kapag nakita mo ang aktwal na sangang daan. Madalas silang nakikita A, bago ang sangang daan, B, sa sangang daan, C, pagkatapos ng sangang daan. Ang tamang sagot letter A, bago ang sangang daan. Pa-expressway ka, bakit importante na gamitin ng buo ang linya ng akselerasyon? A, para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. B, dahil mayroong espasyo para sa pagliko kung kailangan. C, para pwede kang bumalik. Ang tamang sagot letter A, para mapabilis ang bilis katulad ng trapiko sa expressway. Ito ay isang tanda ng blank kapag ang headlight ay nagiging mas maliwanag kapag pinipindot ang pedal ng accelerator at dumidilim kapag pinapalabas ang accelerator pedal. A, hindi sapat ang karga ng baterya. B, sobrang karga ng baterya. C, namamatay na baterya. Ang tamang sagot letter C, namamatay na baterya. Alin sa mga sumusunod ang pagpapabuti sa pagkonsumo ng gasolina? A, bagalan ang bilis, proper braking at pagpaplano agad ng mabuti. B, pagmamaneho sa lower gear. C, short journeys with a cold engine. Ang tamang sagot letter A, bagalan ang bilis, proper braking at pagpaplano agad ng mabuti. Ano ang paglabag na gawa mo kung ikaw ay mabagal ang takbo kaysa bilis na dapat? A, walang ingat na pagmamaneho, reckless driving. B, mabilis na pagmamaneho, speeding. C, hindi pagsunod sa batas trapiko, disregarding traffic sign. Ang tamang sagot letter C, hindi pagsunod sa batas trapiko, disregarding traffic sign. Ang isang senior citizen ay naghain ng aplikasyon para sa lisensya sa pagmamaneho. Pinapayagan ba ito? A, depende kung ang aplikante ay makakapasa sa medical, theoretical at practical na pagsusulit. B, oo. C, hindi. Ang tamang sagot letter B, oo.
Ano ang dapat mong gawin kapag nasira ang gulong sa harap mo? A. Iwasang gumamit ng likurang preno. B. Iwasan ang pumreno sa harap. C. Iposisyon ang iyong sarili sa likod ng bahagi. Ang tamang sagot, letter A. Iwasang gumamit ng likurang preno. Ang yellow box pavement marking ay pininta sa loob ng intersection na walang sasakyan ang blank. A. Pinahihintulutang dumaan. B. Pinahihintulutang huminto. C. Pinahihintulutang bumusina. Ang tamang sagot, letter B. Pinahihintulutang huminto. Kailan ka maaaring bumusina? A. Kapag may nais tawaging kaibigan. B. Kapag gustong kumuha ng right of way. C. Kapag magbibigay babala sa iba. Ang tamang sagot, letter C. Kapag magbibigay babala sa iba. Sumusunod ka sa student driver na nakatigil sa kanto. Dapat kang A. Simulan mong buksan ang iyong makina kung matagal itong magbukas. B. Magpasensya dahil maaari silang magkamali. C. Agad silang lagpasan at magmaneho. Ang tamang sagot, letter B. Maging magpasensya dahil maaari silang magkamali. Ang isang nahuli na pampublikong sasakyan na may nasuspinde o nakansela na CPC ay maaaring maiuri bilang A. Pansamantala. B. Kolorom. C. Labas sa rota. Ang tamang sagot, letter B. Kolorom. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap ang ilaw ng preno? A. Sagabal sa daan. B. Illegal na modifikasyon. C. Hindi ligtas sa pagmamaneho. Ang tamang sagot, letter B. Illegal na modifikasyon. Ano ang gamit ng U-turn signal light? A. Upang lumiwanag ang kalsadang dadaanan. B. Upang mapanatili ang bilis ng takbo sa kalsada. C. Upang magbigay ng sinyas sa iba pang mga driver o mga gumagamit ng kalsada na ikaw ay liliko. Ang tamang sagot, letter C. Upang magbigay ng sinyas sa iba pang mga driver o mga gumagamit ng kalsada na ikaw ay liliko. Maaari kang dumaan sa kanan ng sasakyang kapareho ng direksyong tinatahak mo kung A. May bakanting madadaanan maliban sa highway. B. Ang highway ay may dalawang lane kasalungat ng iyong direksyon. C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Ang highway ay may higit sa dalawang daanan o lane patungo sa iisang direksyon. Ang mga karaniwang gumagamit ng langis at dahilan ng polusyon sa hangin ay A. Paggawaan ng semento. B. Mga pinagkukunan ng langis. C. Dimotor na sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Dimotor na sasakyan. Niresetahan ka ng iyong doktor ng gamot. Bakit kailangan mong itanong kung paano ito makakaapekto sa iyo? A. Sasabihin mo sa iyong insurance company tungkol sa gamot mo. B. Ang gamot na iyong iniinom ay maaring makaapekto sa iyong pandinig. C. Ibang uri ng medisina ay maaring makapagdulot ng pagbagal ng iyong reaksyon. Ang tamang sagot, letter C. Ang ibang uri ng medisina ay maaring makapagdulot ng pagbagal ng iyong reaksyon.